morning po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganoon na rin sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Kung nakaligtaan niyo po ang ating episode noong nakaraang Thursday, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat po ng ating mga episodes. Mag-thumbs up at i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ito, walang bayad. Last week, tinalakay po natin ang tungkol sa last days. Dahil napaka-importante po na malaman natin ang mga mensahe ng ating Panginoong si Jesus tungkol sa huling araw na darating, para makapaghanda po tayo sa kanyang muling pagbabalik. Sa Matthew 24:4-8, nakikita natin dito na sinimulan ni Jesus ang kanyang tugon sa pamamagitan ng pag-warning sa mga disipulo tungkol sa mga signs na mauuna sa katapusan ng panahon. Kabilang dito ang false messiah, wars and rumors of wars, at saka mga natural disasters. Binigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang isang mahalagang mensahe tungkol sa mga pangyayari bago ang kanyang muling pagbabalik. And I strongly believe na ang mensaheng ito ay para din sa atin upang makapaghanda at maging aware tayo sa panahon na ito. Na-breakdown po natin ang Matthew 24:4-8 sa kanilang key points and their implications. At sinagot natin ang tanong kung ano ang dapat nating gawin upang masigurong tayo ay maging handa sa anumang pwedeng mangyari bukas. Kung paano tayo magiging sure na tayo ay pupunta sa langit at hindi sa impyerno. Uulitin ko lang po ang sagot na dapat nating ilagay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At maniwala na siya ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan, na kailangan nating talikuran ang kasalanan at humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng ating Panginoong si Jesucristo. Sa pamamagitan lamang nito na magkakaroon tayo ng katiyakan of eternal life in heaven. Huwag tayong maniwala sa mga nagsasabing marami ang daan at lahat ng relihiyon ay maglilid patungo sa Ama. Kailangan po nating malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible upang hindi tayo malinlang ng mga religious leaders that are compromising the true Word of God. Sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus, humingi ng tawad sa kasalanan, living by faith at pagsunod sa kanyang tunay na salita, doon lamang tayong maaring magkaroon ng katiyakan of eternal life in heaven. Sana yung mga nakikinig sa ating devotional ay tunay na nakikinig. Dahil may mga ilang tao na gumagawa ng paraan upang kutyain ang Diyos at siraan ang kanyang banal na pangalan. Gumagawa sila ng paraan upang salungatin siya, kahit pa narinig na nila ang katotohanan. These people are treading on dangerous ground. Sa aklat po ni Daniel sa Lumang Tipan, mababasa natin na ipinalabas ni Haring Belshazzar ang lahat ng holy vessels na ginamit ng mga Hudyo sa pagsamba sa Diyos. Pagkatapos, pinuno niya ang mga ito ng alak. He was openly mocking God at gumagawa ng paraan upang kutyain siya. At yun na ang huling gabi niya sa mundo. Siya ay tinimbang sa timbangan ng Diyos at ang judgment ng Diyos fell upon him. Sinasabi ng Biblia na isa sa mga kasalanan na maaari nating gawin laban sa banal na espiritu ay ang insultuhin siya. Nakasulat sa Hebrews 10:29 ay ito, "Just think how much worse the punishment will be for those who have trampled on the Son of God and have treated the blood of the covenant, which made us holy, as if it were common and unholy, and have insulted and disdained the Holy Spirit, who brings God's mercy to us." Ang isang tungkulin ng banal na espiritu is to present the saving work of Jesus Christ sa mga hindi mananampalataya.
At kapag ang mga hindi mananampalataya ay tumangging tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay, they are insulting the love of God. Parang sinasabi nila na hindi na nila kailangan ng kaligtasan, na hindi sila naniniwala na maliligtas sila ni Kristo, at hindi sila naniniwala na kailangan ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Walang alinlangan na ang kasalanang ito ay humahantong sa ultimate sin. First, people resist the Holy Spirit, then they insult Him, and one day, they can go as far as to blaspheme Him. Ang salitang blasphemy speaks of a conscious denouncing at pagtanggi sa ating Diyos. It is a defiant irreverence, isang kakilakilabot na kasalanan ng hayagang pagsasalita ng masama laban sa Diyos. Ngunit ito ay magiging katangian ng mga tao sa mga huling araw. Sinasabi sa Biblia na ang Antikristo will go out of his way to blaspheme God. Ang Revelation 16 tells us na bilang tugon ng mga tao sa paghatol ng Diyos, ang mga ito ay magsasabing, sumpain ang pangalan ng Diyos. Makikita natin sa verse 9, ang sabi dito, curse the name of God who had control over all these plagues. They did not repent of their sins and turn to God and give Him glory. Blasphemy of the Holy Spirit is the unforgivable sin. Makikita nyo ito sa Mark 3:29. Ito ang nakasulat. But whoever blaspheme against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of an eternal sin. This is a powerful warning about the gravity of blaspheming the Holy Spirit, which is often referred to as unforgivable sin. It represents not just unbelief, but a determined unbelief. Binanggit ng Biblia si Esau, di po ba? Who had gone beyond the point of this point of no return. Sinasabi sa atin sa Hebrews 12:17, it was too late for repentance even though he begged with bitter tears. Ito ay nakakatakot when people go out of their way para kutyain ang Diyos at insultuhin ang Diyos. They think they can do this for as long as they want without any penalty. But ultimately, it will catch up with them. And the worst thing of all ay pwede silang mag-cross the line at magkasala ng unforgivable sin. Ang Hebrews 10:29 ay nagbabala ng matinding kahihinatnan ng pag-reject kay Kristo pagkatapos na maunawaan ang kanyang sakripisyo. Ngayon, tingnan natin ng maigi ang Mark 3:29 at Hebrews 10:29 at pag-aralan natin ang koneksyon ng mga verses na ito. Sa Mark 3:29, gaya ng sinabi ko earlier, Jesus warns about the eternal consequences of blaspheming the Holy Spirit, rejecting the truth of God's work through the Spirit, calling what holy unholy. Similarly, Hebrews 10:29, nasabi ko rin earlier na ito ay nagpapakita how a person who insults the Holy Spirit after knowing the truth is committing a grave sin. Ano naman ang sinasabi ng verses tungkol sa severity of deliberate rejection? Ang parehong mga verses ay nagtuturo tungkol sa severity ng sadyang pagtanggi or deliberate rejection sa katotohanan ng Diyos. Sa Mark, it's called eternal sin because it's a hardened refusal of the Spirit's conviction which ultimately prevents repentance. Hebrews 10:29 intensifies this warning by explaining how someone who once knew Christ but willfully turns away is treating Christ's sacrifice ng may paghamak at kawalang galang, pambabastos sa ginawa ng Panginoong Jesus. Mark 3:29 shows
na ang pagtanggi sa gawain ng Espiritu na naghahayag ng katotohanan ng Diyos leaves no path for forgiveness. This is a heart hardened beyond repentance. Sa Hebrews 10:29 naman, highlights how rejecting Christ's sacrifice and treating that Spirit with contempt is a deliberate choice against salvation, a sin deserving of severe punishment. Ano naman ang tinuturo tungkol sa responsibility and accountability? Now, both verses stress that individuals who have been enlightened to God's truth and then rejects it are held to a higher level of accountability. Once you know and understand the truth, rejecting it is a conscious decision that carries heavy consequences. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Huwag patigasin ang iyong puso, kaibigan. Ang parehong mga verses ay nagsisilbing mga babala o warning na huwag talikuran ang gawain ng banal na espiritu o baliwalain ang sakripisyo ni Kristo. Para naman sa mga mananampalataya, ang mga verses na ito ay nagpapaalala sa atin na manatiling mapagpakumbaba at bukas sa patnubay ng ating Diyos. Kailangan pa rin natin ng faithfulness, mga kaibigan, and repentance. Ang kasalanan ng paglalapastangan sa Espiritu involves a permanent rejection sa gawain ng Diyos. Ngunit para sa mga naghahanap ng kapatawaran at bumalik kay Kristo, ang grace ng Panginoon ay mananatiling available. The key lesson is to not dismiss the Spirit's conviction or the message of the gospel. Both Mark 3:29 and Hebrews 10:29 challenge believers na igalang ang gawain ng banal na Espiritu at ang sakripisyo ni Kristo. Understanding the eternal implications of our response to God's grace. Maliwanag po ba? Okay ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, acknowledging the seriousness of your word. Thank you for revealing to us the importance of honoring your Spirit in the sacrifice of Jesus Christ. Help us to be ever mindful of the decisions we make in life, knowing that they have eternal significance. May we never harden our hearts or turn away from your grace, but always be open to the conviction of the Holy Spirit. We ask for the strength to walk in faithfulness and humility, recognizing the greatness of the salvation you've given us through our Lord Jesus Christ. Guide us to live in a way that honors His sacrifice and respect the work of your Holy Spirit. And when we falter, remind us of your mercy, leading us to true repentance and restoration. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray all this. Amen and amen. Sana'y nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang mga susunod pa nating mga weekly devotional. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.